About sa pagbabarko natin bagito, tungkol dun sa paghanap buhay natin dito. Kasi dito talaga sa barko, kaya tayo nandito para kumita ng pera. So as a senior officer, nagbibigay ako ng overtime pag may overtime yung principal na sasakyan natin. So mayroong mga kupal na mga senior officer na Big Four na nangungurakot pa rin ng pera kahit malaki na yung sahod nila. So marami pa rin kupal about dyan pagdating sa pera. Pag pera na yung pag-usapan natin. So yan ang mahirap sa mga ibang mga seafarers na mga kabaro natin na kumukupal pa rin pagdating sa pera. Kasi naranasan ko yan noon as a PT officer pa ako, Peter. So meron kaming taripa na tinatawag, lahat ng trabaho mayroong bayad yun. So, lahat ng ginagawa mo about pipings, machinery, may mga bayad yan, may mga quotation yan kung ilan ang bayad doon sa ginagawa niyong trabaho sa machinery. Depende na rin yan sa senior nyo kung paano hati-hatiin sa lahat ng crew na engine department. So, meron akong naranasan noon na mga engineer, malaki yung sa kanilang hatian, yung second engineer, 500, yung mga third engineer, tag 350, tapos yung mga oiler, nandun lang sa 175, o kulang-kulang 200 yung sa kanila sa mga rating. So, malaki yun sa mga engineer. So, naranasan ko yan. Nagreklamo ako dyan, bakit ganon? So, mahirap yung ganon. So, pagdating sa hatian about sa pera, kailangan pantay-pantay tayo. Hindi yung sabihin na lisensyado ka, mag-examine ka muna, kasi mga engineer kami, malaki yung sa kanila. Hindi yun, kasi parehas naman tayo nagtatrabaho dito eh. So sa mga ganong klaseng tao, mayroong mga karma yan darating sa kanila. So ito mo yung sinasakyan ko, mayroong kaming taripa na bayad sa trabaho namin kung mayroon kaming gagawin. Sa isang buwan may ipon yun. So ang maghahati lang doon yung dalawang makinista, yung tersero ko at saka yung kwarto. Tapos yung oiler, tatlong oiler, pero sa hatian mas malaki yung mga oiler. Ganun ako. Magkano yung natrabaho sa isang buwan, so ang maghati-hati lang doon sa extra, kunyari umabot ng 3,000 o 2,000. So yung dalawang makinista, fourth engineer, third engineer, tsaka tatlong oiler, tsaka isang fitter, sila lang maghati-hati doon. Hindi nakasama yung dalawang senior officer sa engine department. So yung third engineer lang at saka fourth engineer at saka yung tatlong oiler at saka fitter. So mas malaki yung oiler doon yung ibigay natin kasi konti lang naman yung sahod nila, mas malaki yung sa engineer. Ang mahalaga doon, mayroong pang internet yung mga engineer, kahit 150, okay na sa kanila yon. So, yung mga oiler makatanggap ng 300 o 250. So, maganda yon. Mas mataas yung oiler na ibibigay natin na yan ang tinatawag na extra work na may bayad. So, yan ang sa akin dito ngayon. Pero bira din kasi mayroong mga principal na may mga taripa sa trabaho. So, pangatlo ko itong barkong nasakyan na may taripa sa mga trabaho. Kahit anong gawin mo dyan sa machinery,
may bayad yun. So, yun ang nasakyan ko ngayon dito na barko. So, masaya magtrabaho pag mayroong bayad yung trabaho natin. Kasi mayroon na siya mga price. So, sa mga previous yung sinasakyan, kahit anman yung mga ratings, binibigyan pa rin natin ng overtime kasi meron silang 2 hours every day kasi sa alas 6 ng umaga, alas 5 ng umaga, gigising yan, magra-round yan doon sa engine room. Tapos, 2,300 hours o 2,200 hours, iikot yan doon sa engine room bago matulog. Ganun yun ang unman. Kaya saan man meron akong binibigay na 2 oras every day. So, pero pa mga bunkering, kaya nagbibigay talaga ako ng overtime pag yung kumpanya nagbibigay ng overtime. So, ang mas mahirap, pag ganun tayo, so, kasi pera naman ang pinunta talaga natin dito, magtrabaho tayo para may pera, kumita. So, mayroon pa rin mga kupal na mga Big Four. So, hindi natin masabi kung sino, kasi pangit naman mag-mention tayo ng tao. Pero mas maganda talaga. So, mayroon talagang mga nagbabarko ng mga kupal. So, wala tayong magawa kasi yun talaga sila. Yun talaga ang mga style nila. Pero sa atin, hindi natin yan gagawin bagito. Kailangan natin ng marunong tayong tumanaw doon sa mga kasamahan natin na nakababa ng rank.